Ito pong OFW Kabuhayan Expo na ito, na una pong nilunsad dito sa lungsod ng Pasay sa NCR, isa lang po ang layo nito. Siguraduhin ng ating mga kababayan ay magkakaroon ng oportunidad hindi lamang galing sa gobyerno. Iba't ibang kumpanyang nagbibigay rin po ng pag-asa at oportunidad, livelihood po para sa ating mga kababayan. Ito po ay isa sa marami pa po naming naiisip na livelihood packages na ibibigay po ng OWA under sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay at Alagang OWA Step Up Program para po sa mga bumabalik na OFW na nawalan ng trabaho at sa mga pamilya po ng OFW. Nanaw po natin ngayong National Migrant Workers Day. Dalawa lang po nakikita natin na tema talaga dito sa lahat ng sinasabi natin. Pag-asa at aksyon. Bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan, pero huwag kakalimutan na hindi lamang salita, kundi aksyon at suporta ang kailangan ng ating mga kababayan at kanilang pamilya. Kaya mula po sa OWA, kami po ay nandito upang magbigay ng alaga at serbisyo mula sa puso para po sa inyong lahat. Malaki pong tulong ang OWA sa akin dahil ako naman ay hindi po ako pinalad nung una sa pag-a-abroad. Repat po ako, repatriation. Tapos ito po yung start ng negosyo ko. Nakatanggap po ako ng 20K, Balik Pinas, Balik Pangkabuhayan. Tapos ngayon naman ay tinutulungan po kami ng OWA bilang isang tolong puso na grant na worth 1 million, pero trans po yun, tatlong beses. Akala ko noon, pag-repat ka, wala ka na, hindi ka na, wala, parang wala. Tapos mahirap bilang isang single parents, tapos parang ayaw ko na rin mag-abroad dahil sa naranasan ko. 20K na dati yung negosyo ko during COVID ay hand soap lang at dishwashing. Hanggang na unti-unti nag-aral po ako ng perfume at ngayon kasali sa mga exhibit. Malaking tulong. Yung mistake ko po ngayon nasa hindi na siya lumalabas kasi may edad na rin. Ang nasa ibang bansa, yung dalawang anak ko, isa nasa Malta, yung isa nasa Belgium. Sa Belgium siya. Nagbuo po ako ng samahan ng mga kababaihan sa amin, mga walang hanap buhay yun. Yan po, naisip ko na para makatulong din, hindi lang naman sila natulong, kahit ako natulungan din. Then, hindi naman lahat ng OFW, malalaki ang sahod, di ba ma'am? Yung times na maliliit pa anak ko nag-aaral, lalo nung high school, malaking tulong yung naging sa amin na yan. Habang nandun yung mga asawa namin o anak namin, kailangan matuto silang mag-invest, mag-savings, at yun, ng pundan ng negosyo. Kung anong negosyo yung alam nila, yung passion nila, yun ang gawin nila. Kasi hindi habang panahon na nandoon, di ba, yung mga pamilya namin na nasa abroad, may ibang pagkakataon na napapauwi ng maaga, nawawalan ng trabaho doon. Katulad yan, may giyera, di ba, uuwi iba. Tapos pag wala kang ipon, wala kang na-invest, or wala kang maliit man lang na negosyo, mahirap. Kasi nasanay ka na may dumarating, tapos biglang wala. Mahirap yun, ma'am. Kaya yun nga po, kailangan matuto silang magnegosyo dahil malaking tulong yan para sa pamilya, lalo na kung nag-aaral pa ang mga anak, ma'am. Ako po ay ex-abroad sa Kuwait. 2 years po ako sa Kuwait. Tapos 6 years naman sa Hong Kong. Tapos umuwi na po ako. Na-terminate po kasi ako noong 2023. Tapos nung pag-uwi ko po dito, nagtrabaho muna ako. Pero sa trabaho hindi po sapat. Kaya nag-try akong mag-business. Tapos kulang po yung aking puhunan. May nagsabi sa akin, hindi ko pa to alam dati. May nagsabi lang sa akin na kaibigan na mag-try sa OWA. Dati po kasi, prutas yung tinitinda ko kaso nabubulok. So nag-isip po ako ng kung anong hindi nabubulok. So ito na nga po yung walis tambo. Doon po ako
medyo maganda ang kinikita. Nakaka-support po ako sa 2 college ko ngayon. Malaking tulong sa akin ng OFW, ng OWA. Dahil sa kanya, doon sa 20,000, napalago ko po yun. Ang mapapayo ko po, lakas ng loob. At saka kung katulad ko na hindi ako na-approve doon sa isang OWA na hindi pa ako sumuko. Nag-try po ako na nag-try. Hanggang katulad din po sa business ko, nalogi ako nung una. Nag-isip po ako ng kung anong business na pwede kong pagkakitaan na hindi nabubulok. So ayun po, ganun din po yung gawin nila. Kailangan lakas ng loob at tiwala sa sarili. At saka kailangan po marunong din po yung katulad ko na tinutulungan ng mga gobyerno. Marunong din humawak ng benta. Kailangan sa puhunan talaga ilalagay, hindi sa kung anong loho para po mapalago. Itong first ever OFW Kabuhayan Expo 2026 is ito yung unang programa ng OWA na nagkaroon tayo ng for reintegration. Ito yung mga livelihood projects. So mayroon tayo ngayon partners with the private sector and the government agencies. Nandito ang DTI, NMP, I think nandito rin ang mga ibang regional offices natin. Sa private sector, nandito yung mga franchise association. Nandito sila nagsama-sama upang magbigay ng alternative livelihood. So, kumbaga, ang isang OFW, pag umuwi na siya, naghahanap siya ng anong pwede niyang gawin, ito na po yun. Pwede sila maghanap dito ng for businesses. Kung gusto nilang umutang, nandyan po ang SB Corp, nandyan sila para magbigay ng loan na at least 1% lang ata ang loan nila per month. Nandito rin ang mga franchise association na pwede silang tumulong sa mga OFW kung anong negosyo ang gusto nilang pasukin. So, ito po yun, part ng reintegration program ng OWA. Ang gusto talaga ng OWA is pag umuwi ng isang OFW, magkaroon sila ng stable na income. Kasi karamihan naman ng umuwi sa ng mga OFW, it's either nagkaroon sila ng problema or kung hindi naman sila nagkaroon ng problema, nag-retire na sila. Pag uwi naman dito nila sa Pilipinas, nag-iisip pa rin sila kung ano ang pwede nilang gawin. Itong expo na to is one avenue na pwede nilang puntahan at daluhan na kung if ever meron sa nakitang negosyo, nakitang services ng gobyerno na pwede nilang ma-avail, na pag umuwi sila dito. So ito yung mga pangmatagalan na to kasi eventually ang mga programs na to ay institutionalized na ng OWA and maybe by etong expo na to, ang plano ng OWA is either by next year, lahat ng region magkakaroon or within this year, i-implement natin per region din. So para sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang lugar. Thank you.